Magandang hapon mga Rewa Pips. Wala nang paligoy-ligoy pa. Mga parang gago moments. 11 to 15 naman tayo. Kasi obviously kakatapos ko lang nung 6 to 10 eh. Okay, doon naman tayo sa sa yung mga batas trapiko. Hindi ko nilalat to para to sa mga Rewa Pips natin mga nahuli or nagkaroon ng violation or traffic violations. Naranasan nyo to mga ilan-ilan. Diba, syempre paparayan ka ng enforcer, diba? Kasi kung ano man yung violation mo, so magbubukas ka ng pinto ngayon, diba? Ay, ng bintana, sorry. So, magtatanong ka, no? Yes sir, good day or good afternoon, violation ka po. Syempre papaliwanag yung violation mo. Sir, kasi nag-beating the red light ka. Syempre normally, kahit paano, may mga dashcam, kung alam naman nating hindi naman totoo or yellow light pa lang. So, syempre magpapaliwanag tayo, di ba? Yung, syempre sasagutin natin siya kasi nagtanong siya. I mean, sinabi niya kung ano yung violation mo. For example, beating the red light. Eh, alam mong hindi ka nag-beating the red light. So, sasabi mo, sir, kasi naka-yellow pa lang. Alam mo yung, syempre narinig niya naman yun eh. Yung magtatanong siya na, ha? Syempre, ulitin mo. Naka-yellow pa lang naman eh. Ha? Yung parang gagi ng huli, yung tatakutin ka. Ha? Alam niya naman, narinig niya naman, nakakatwirang ka lang. So anong purpose niya nun? Possible para masindak ka, para umamin ka agad na kasalanan mo, di ba? Nagagets niyo ako mga repa, mga parang gago, no? Hindi ko nilalat ng mga officer or ng mga enforcer. Pero karamihan ganun eh. Lalo na pag nag-explain ka, yung mahaba paliwanag mo ng konti. Hindi, example. Hindi sir, kasi nung pa lang ako, kitang-kita ko talaga may dashcam naman ako, naka-yellow pa lang, nasa gitna ako, naka-yellow. Then bigla nag-red. Tapos magtatanong ulit, ha? Ano? Yung gaganunin ka? Parang gago. Oh, tapos halimbawa, yung enforcer na gano'n, no? Yung, ewan natin kung nagbibingi-bingihan or bingin ba talaga, or sabihin natin mix, bingi, nagbibingi-bingihan, ang gusto makasindak para ibigay mo kagad yung lisensya mo. Eh paano kung nangyari summer yun? Tapos medyo may edad siya, sabihin na natin, wag naman sana, hindi nag-iingat sa health niya. Eh, sobrang init summer. Yung, bigla siyang inatake, or na-stroke or na-mild stroke. Siyempre, babagsak bigla yun, di ba? Siya na ngayon yung makikiusap. Uy, tulong! Eh, nagkataon na hinatenga mo. Hindi mo maintindihan kung bakit siya nagkaganon. Ha? Eh, lumalakas boses na ngayon. O sagutin mo yan, ha? Ganun naman, parang bawi. Bebiro lang mga Rewa Pips. Na number 12, na parang gago moments. Ito naman sa ibang mga motorista o driver. Ulitin ko hindi ko naman nilalahat. Syempre, hindi naman talaga maiwasan sakali yung mga baguhan mag-drive, di ba? Yung mga naaalang ng liko. O yung mga lumampas dun sa mga dapat nilang likuan, so wala silang choice. Although, meron naman silang choice, like mag-U-turn sa malayo, or hahanap silang way, in short, para makabalik in case lumampas sila. Pero kasi meron tayong ibang mga motoristang pasaway, sabihin na natin, yung ipipilit, halimbawa, kailangang kumaliwa, di ba? Ipipilit na ng kumaliwa kahit alanganin. Anong gagawin ng mga ibang mga driver or mga motorista? Ano yung tipong parang gago na, halimbawa, may alahas, or merong relong malaki na mukhang mamahalin, ilalabas yung kami na ganun, tapos ililiko. Anong purpose nun? Siguro para makita ng mga nasa likod na, uy, mahal nung bracelet nun or mahal ng relo na. Siyempre kita paano, pag bata-bata yung driver sa likod, may intimidate, pagbibigyan yung driver na liliko ng alanganin, kahit alanganin na, pagbibigyan, parang gago na ilalabas. Okay lang sana kung ilalabas yung kamay, tapos sisenya sa ganun eh. Tapos yung, alam mo yung makakikiusap ng like, gaganon. Tapos kapag pinagbigyan, normally, pag may road courtesy ka, driver ka, at well-educated na driver ka, magte-thank you ka. Or mag-friendly horn, bubusina ka in short, di ba? Nice. Sa Japan nga I'm sure may mga nakakaalam ito. Pag lumiko, halimbawa, nasa likod ka, no? Tapos pinagbigyan mo siya na makapunta sa harapan mo, mag-aano siya, magpa-flasher or mag-hazard, siguro bilang mga 3 blinks.
1, 2, 3, 4, 3 or 4 anyway. Ang ibig sabihin pala nun, thank you. Yun ang road courtesy pag educated ang driver. Diba? Ang nakuha niya mga repa, balik tayo sa mga driver na mga gumagawa ng gano'n na parang gago, no? Mangi-intimidate. O kaya, maglalabas ng may yosi yung kamay. Parang gago, pinapalabas siguro matapang siya. Eh, paano kung may nagmamadali sa likod? Emergency. Eh, sabi natin, mahina-hina yung mata nung gumawa nun. Nung lilikong alanganin na naglalabas o nang-i-intimidate ng braso o ng kamay kung anumang alasa kasud sa kamay niya. Paano kung merong emergency na bigla rin kumat galing sa likod na likod? Eh, tinamaan siya. Diba? Eh, di ano nangyari? Gulo. Eh, di parang gago. Number 13 na parang gago moments. Ito naman para naman dun sa mga Repa Pips at saka Remo Mips nating sabihin na natin yung first time lang nagkaroon ng auto or gustong ipagyabang yung auto or nakapaglabas ng brand yung auto. Yung alam mo tipong hindi ka naman close tapos dadaan siya. Take note, hindi kayo close ha. Hindi ka naman niya dating binabati. Pag dumaan siya at malapit na siya sa'yo, magbubukas ng bintana. Halimbawa, nagwawalis ka. O kung ano mong pinagkakabala mo nung mga oras na yon, magbubukas siya ng bintana para lang batiin ka. Oy pre! Or, oy mare! Ganyan na. Anong purpose? Parang gago, no? Kasi para makita niya na may sasakyan ka o nakasakay ka. Kaya mas bilib pa ako sa sa mga taong yung simple lang, yung wala kang kaalam-alam, meron na palang bagong sasakyan, kanon, 'di ba? Eh yung mga showy, minsan parang gago Dadaan, patawid ka, yung gugulatin ka ng busina, pip! So syempre magugulat ka ngayon kung sino, 'di ba? Tapos dadaan dahan-dahan, magbubukas ng bintana, pre, babatiin ka ganon, parang gago, no? Paano kung wag naman sana yung ginulat mo nung time na yun may pinagdadaanan, stress pala. Eh yung pagbusina mo, biglang kinabahan na gano'n, biglang tumaas yung heart rate. Oh, wag naman sana may nangyaring hindi maganda. Anong nangyari sa auto mo? Eh di naging ambulansya pa nang wala sa oras. Hato ka ng hato, pinatatalo mo sa hams kasi emergency. Para ang gago tuloy. Number 14 na parang gago moments. Ito naman, hindi ko nilalahat pero nakikita ko to sa mga parking lot or kung saan man parking. Alam mo yung may lalaki or may babae na makikisakay na nga lang, nauuna pa sa may-ari ng sasakyan. Ano, sabi sila lumalakad, diba? Yung bibilisan ng konti. Siguro baka nakikita niya yung mga tropa niya or yung mga kanin niya, kakilala niya. Alam mo yung tipong hahawak sa doorknob, wala pa yung may-ari parating pa lang or halos magkasunod lang, hindi pa bukas yung sasakyan. Nakahawak na sa doorknob. Tapos makikita ng mga barkada, siguro yung mga dadaan, uy pre! So, para makita na sasakay siya sa auto, kaya sa kanya yung kay hindi. Anong purpose nun? Pag hindi sa kanya yung auto, ibig sabihin, pinapalabas niya na may tropa siya may auto. Sikat siya. Or feeling niya, big time yung tropa niya. Ganun. Parang gago. O doon naman sa may mga auto naman, minsan, babalik tayo sa may-ari ng auto, yung mga gusto lang maging flashy, pagyabang yung auto. Alam mo tipong, nandun na siya sa auto niya, bubuksan niya na kung tutusin, pwede na siyang sumakay Yung nakaabang yung kamay dun sa doorknob, or yung sa outside handle pala, mas tamang term, outside handle ng auto, pwede na siyang pumasok Siguro, baka para makita na sa kanya yung sasakyan. Hindi ko nilalata. Pero maraming ganun, mga parang gago. To, pang 15 na parang gago moments. Usapang sasakyan pa rin. Actually, mga taong involved sa auto or yung mga involved sa loob ng auto. Alam mo yung, may okasyon, di ba? Kahit ano pang okasyon, kay patay, kay pyesa, kay birthday, kay kasal, basta okasyon. Yung hindi tumawala yung mga sabi natin pastar bumaba ng auto. Kay nakikisakay lang, kay hindi. Alam mo yung tipong, tsaka lang bababa, no?
pag marami ng tao o pag marami ng kamag-anak na nakakakilala sa kanya. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Yun ang talagang pinaka-finaling parang gago. Pwede nang bumaba ng konti tao eh. Anong wala pa masyadong bisita eh. Pumunta ka na sa kung ano mang venue yun. Hindi ko nilalahat ha. Pero maraming gumagawa nun eh. Nakikita ko eh. Yung aabangan ng marami muna. Lalo na pag magandang sasakyan na kung saan siya nakasakay. Hindi muna bababa. Aantay na marami munang dumating na mga bisita or mga sasakyan. Or kung ano pa ba. Like motor or what. Basta pag marami na pagsapat ng quantity. Tsaka bababa. Tapos kunwari babatin. Kunwari may tatawagin sa mga bagong dating. Hoy Mare, sabi na tayo. Or hoy pare, sabi na tayo. Parang gago. O sa mga affected ulit. Or kung meron man sa mga tinamahan, pasensya na ulit. Baka para kasing gago eh. Kung gusto mag-comment, kaya ka nung comment kasi tinamaan ka. Kasi para kang gago. Doon naman sa hindi affected, pero gusto lang mag-comment, alam mo yung babanat yung mga babash. Okay lang yan. Kasi, hindi naman ikaw pinapatamaan ko, nag-bash ka, or nang-bash ka, or iti para kang gago rin. Jordan, Colts collection plate is never